God is good. And all that time is true. Hallelujah. Tayo manatiling nakatayo at tayo'y magbukas ang ating mga Bibles. At nais ko samahan niyo ako sa aklat ng Thessalonica. At maikling book lamang ito, pero full of blessing. Chapter 1. Nais kong basahin ng verse 5. Our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit, with full conviction, just as you know what kind of men we proved to be among you for your sake. Verse 6, you also became imitators of us and of the Lord, having received the word in much tribulation with the joy of the Holy Spirit. Can we say amen to the word? Tayo malay mga po mga kapatid. At magandang gabi sa lahat. Ako ay papasalamat na muli makatayo sa inyong harapan at pagbigay ng encouragement sa bawat isa na naririto. At God bless sa mga malayo pang pinanggalingan, sa mga may karamdaman na pinagaling, at kahit sa mga may karamdaman pang kasalukuyan ay kayo ay naririto. Mga kapatid, kung kayo nag-expect ng kagalingan, kalakasan, yan ay matatamo nyo sa presensya nating Panginoon. Amen? We do not just walk by faith, we live by faith. Hallelujah. At sa gabing ito, nais kong pamagat ang ating pag-usapan, the Thessalonian model. The Thessalonian model, the importance of becoming an example. So, binigyan ko ng subtitle. The importance of becoming an example. At ako'y naniniwala na ang aklat na ito ay maging encouragement sa atin just as sa buong salita ng ating Panginoon. Ngunit ang aklat na ito, mga kapatid, ay hindi man siya tinatawag o kagaya ng Philippians ang epistle na masaya. Pero ang Church of Thessalonica I believe is the ideal church. Ito ay isang pagtitipon ng mga banal at mga mananampalataya na tumanggap sa Panginoon na merong kagalakan, kasiyahan. At hindi lamang sila ay tumanggap ng masaya, ngunit tinanggap nila ito ng masaya sa kalagitnaan ng pagsubok at ano pang mga bagay. At si Pablo ay, si Paul, alam naman natin na most of the books sa New Testament ay marami sinulat si Paul. Pero besides that, ay maraming mga church na tinayo si Paul. At alam natin yan sa napakaraming missionary journey ni Paul, ay napakaraming church na kanyang pinuntahan mula sa mga maliliit at sa mga malalaki, mula sa mga malalayo o malapit, kasama ang kanyang mga kapwa-apostles. At gano'n pa man, marami siyang tinayong church, alam natin sa Antioch, at ito sa epistle sa Corinth, Thessalonica, Colossae, Philippi at Ephesus at iba pa, napakarami. Kung di ako nagkakamali, nasa 14 or above na church. At I believe sa lahat ng church na tinanim ni Paul, lahat yun ay naging blessing. Lahat yun ay naging pagpapala sa buhay ni Pablo. Pero marami sa mga tinayong church ni Paul ay I believe nagbigay sa kanya ng sakit sa ulo. Nagbigay sa kanya ng problema, nagbigay sa kanya, sabihin na natin sa panahon natin is tinatawag na stress. Pero, hindi ko na naisa-isahin ng mga churches at kanilang mga good and bad sides. Pero itong particular na church ng Thessalonica ay walang binigay na masamang o kabigatan kay Paul, kundi mabubuting balita. Kumbaga, good news yung kanya naririnig sa pananampalataya at buhay ng mga mananampalataya sa church ng Thessalonians. At napakagandang example
ang church ng Thessalonica, kaya ito ay pinamagatan nating The Thessalonian Model. The Thessalonian Model. Dahil sa ating binasa, mga kapatid, at ito ay I believe sa panahon natin, mahirap hanapin. Dahil sa buhay ng mga Thessalonians, sa unang chapter pa lamang, ay makikita natin na ang kanilang pananampalataya ay visible. Ito ay nakikita sa kanila, pero higit sa lahat, sila ay magandang halimbawa. Sila ay magandang halimbawa. At sa panahon natin, hindi marami ang gusto ng maging magandang halimbawa. Marami sa atin naghahanap ng magandang halimbawa, naghahanap ng external influence, ng external na makikita at sasabihin, yan, dapat ganyan. Kaya tayo ay nagnanais ng mabuting mga presidente, mabuting pastor, mabuting mga leaders and elders. Pero hindi common. Hindi marami ang gusto maging magandang halimbawa. Sino ba dito gusto maging magandang halimbawa? I pray lahat tayo, mga kapatid. Why? Dahil yung pinakamagandang halimbawa ay halimbawa natin, ang ating Panginoong Jesucristo. At sa panahon natin kung saan ang iba't ibang plataforma na kayang i-display ang sarili, kayang ipakita ang sarili, mananampalataya ka man o hindi, onti pa rin ang gusto maging magandang halimbawa. Sa panahon natin, napakaraming tinatawag na mga influencers, mga ano pang mga bagay, kahit sa politika ay napakaraming nag-aangkin ng mga posisyon na mataas kung saan sila ay nakikita ng marami. Ganun pa man, hindi lahat ay nagnanais o nagnanasa na maging magandang halimbawa. Because yan ang kasalanan, mga kapatid. Ang kasalanan ay nasa katawan natin. We are not immune to sin. We are not immune to temptation and greed. Yung pagkauhaw sa kayamanan, pagkauhaw sa reputasyon na makilala ng mga tao, at lalo na sa mga kabataan, sa mga may edad, walang ligtas dyan, mga kapatid. Ganun pa man, ang church ng Thessalonica ay napakagandang halimbawa. And I pray na lahat tayo ay naisin ang bagay na yan. Na tayo ay mag-desire to be a good example. Because I believe, tayo man ay bata, ikaw man ay bunso, ikaw man ay hindi masyadong kilala ng mundo, ikaw ay merong impluensya sa gusto mo man o hindi. Lalo na kung ikaw ay magulang, lalo na kung ikaw ay guro na meron kang hinawakan ng mga kabataan, lalo na kung ikaw ay leader o nasa posisyon kung saan ang mga tao ay nakikinig sa iyo, humihingi ng payo sa iyo, at tinitignan ka bilang example, mas lalo pa na ikaw ay makita ng mabuting halimbawa. Pero gaya ng sabi ko, ganun pa man, kahit ikaw man ay maliit na tao, desire to be a good example. At yan ay makikita natin sa buhay ng mga Thessalonians. Sa verse 1, mga kapatid, napakagandang pagbubukas ito ni Paul. Ang sabi niya, Paul, Silvanus, or si Silas ito, and Timothy, to the church of the Thessalonians, in God the Father and the Lord Jesus Christ. Grace to you and peace. We give thanks to God always for all of you, making mention of you in our prayers. Hanggang verse 4, yan ay commendation ni Paul, yung pag-appreciate niya at pag-open sa kanila na kayo ay laging nasa panalangin namin at na-appreciate namin at laging nasa isip namin ang inyong pananampalataya at inyong mga gawa sa pag-ibig. Yun ang napakagandang masulatan ng letter na ganito. Kaya sinabi natin, MC, ating appreciate ang mga tao at mga kapatiran na gumagawa ng mabuting bagay sa atin, na nagpapakain ng ating kaluluwa. Pero itong church ng Thessalonica ay sinusulatan ni Paul na pag-appreciate at pagkilala
na espesyal ang pananampalataya ng mga Thessalonians. Espesyal. Dahil kung ating babasahin mga kapatid, kagaya na sabi ko kanina, napakaraming church na sinulatan si Paul, napakaraming church na siya ay na tinayo niya sa pamamagitan ng kanyang pagpunta at pag-spread ng gospel. Pero napakaraming challenges na siya ay naranasan, and I believe, kahit ang ating mga pastor at mga sister churches, kung tanongin nyo at kamustahin ang mga pastor, ay napakaraming challenges sa ministry. At pag ikaw ay na-involve o sila ay ma-involve sa mga church na kagaya ng Thessalonians, na good example ng church, ay guarantee merong special na lugar yon sa puso ng mga manggagawa. Dahil ang mga church na kagaya nito ay malakas. Hindi sila mahina. Kagaya na sabi ko, sila ay mga magandang halimbawa. At yan ang nice kung maunawa natin na mabuksan sa gabing ito. Sa dami-dami ng mga church na sinulatan ni Paul, the Church of Thessalonica is very special. Napaka-special ng mga mananampalataya sa dako ng Thessalonica. Now, nais kong basahin ang ating teksto. Sa verse 6, ang sabi ni Paul, "For after all, it is only just," "you also became imitators of us and of the Lord." Nais kong matras dito dahil ito ang reason kung bakit. Sabi niya, "For our gospel did not come to you," and we know, nung sinabi ni Paul na our gospel, hindi yun outside of Jesus Christ. It's the gospel of Jesus Christ. "For our gospel did not come to you in word only, but also in power and in the Holy Spirit, with full conviction," or with boldness, "just as you know what kind of men we proved to be among you for your sake. And you also became imitators of us and of the Lord. Received the word in much tribulation, with joy of the Holy Spirit, so that you became an example to all the believers in Macedonia and in Achaia." Ngayon, ang Macedonia, mga kapatid, at ang Achaia, ang Macedonia ay, ito ang northern part, kung di ako nagkakamali, ng Greece, at yung Achaia ay yun yung southern part ng Greece. At napakaraming churches na naririyan. Andiyan ang Corinth, ang Athens, mababasa natin sa aklat ng Acts, the Acts of the Apostles. Napakaraming mga church sa pinuntahan si Paul at isa doon ng Thessalonica. Ngayon, bakit mahalaga na makita natin ang pananampalataya ng mga Thessalonians is very special. Kagaya ng sabi ko kanina, ito ay unique. Ito ay walang dinalang bagay kay Paul, kundi kagalakan, kasiyahan at mga pagpapala na hindi natin makikita sa response ni Paul towards other churches, kundi sa church lamang ng Thessalonica. Nais kong basahin natin, mga kapatid, sa chapter 2, ay mababasa natin dito, verse 14, ang sabi ni Paul, "For you, brethren, became imitators of the churches of God in Christ Jesus that are in Judea, for you also endured the same sufferings at the hands of your own countrymen, even as they did from the Jews." Verse 15, "Who both killed the Lord Jesus and the prophets and drove us out." So si Paul ang nangungusap dito. At ang kanyang mga believers sa Thessalonians ay may mga Hudyo doon. May mga Gentiles din, pero meron din mga Jews. Yan ang mababasa natin mamaya. "They are not pleasing to God, but hostile to all men, hindering us from speaking to the Gentiles, so that they may be saved." So ang mga kapatiran o mga mananampalataya sa church ng Thessalonica, mga kapatid, sila ay dumanas ng suffering, sila ay dumanas ng persecution. Dumanas sila ng mga
mga pagsubok dahil sa pananampalataya. And I believe and I pray na lahat tayo ay meron ng naranasan na pagsubok sa pananampalataya. Is that true, mga kapatid? Meron na ba tayong karanasan sa pananampalataya? And I pray sa mga karanasan na yan, mga kapatid, ikaw ay nagtagumpay sa pananampalataya. Lalo na tayo ay nakakarinig ng mga rumors of wars at hindi lamang rumors of wars, actual wars na nagaganap, mga kapatid. And I can't imagine ko tayo sa Pilipinas habang nagagawa, bila may mga missiles sa mga katabi natin. And I pray na sa mga pagsubok natin na pagtagumpayan ay naging prepared and ready na tayo para hindi tayo matakot, kundi tayo ay masabik palalo na talaga nang malapit ang bumalik ang Panginoon. Yan ang magandang halimbawa. Na hindi tayo nagla-last minute panic. Oh, Panginoon, lagot. May mga missile na. Teka, am I right with God? Mukhang may mga kasalanan pa akong nahihirapan talikuran. Mga kapatid, is grace period pa ngayon. Bago pa yung mga balita sa Israel, napakarami ng bansa na dumadanas ng persecution. In Russia, in China, at sa mga Middle East na mga countries, napakarami mga Christians under persecution. Pinakaiba lang yung ngayon ay sumisira ng bansa. Pwedeng nuclear. Kumbaga, may mga persecution, kailangan kang puntahan sa bahay para ma-persecute. Pero naway, hindi na natin hintayin yung mas malala pa na kailangan pang dumating ng nuclear ang threat para makaramdam tayo ng alertness, ng pag-alala. Examine yourselves whether you are in the faith. Examine yourself. Have we examined ourselves? You know, mga kapatid, sa aklat ng Thessalonica, ang kanilang dinanas ay hindi madali. Nais kong basahin natin ang aklat ng Acts, chapter 17. Nais kong basahin ng verse 4. Basahin sa verse 1. Now when they had traveled to the Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a synagogue of the Jews. And according to Paul's custom, he went to them. Baba tayo sa verse 4. Pag-sip tayo ng time. And some of them were persuaded and joined Paul and Silas along with a large number of the God-fearing Greeks. So mix, meron Jews, meron mga Greeks, mga Gentiles, and number of the leading women. But the Jews, becoming jealous, taking along some wicked men from the marketplace, formed a mob and set the city in an uproar and attacking the house of Jason. Who is this Jason? They were seeking to bring them out to the people. When they did not find them, they began dragging Jason and some brethren before the city authorities, shouting, "These men who have upset the word have come here also." Sino yung these men? Paul and Silas. And Jason, verse 7, has welcomed them. So si Jason ay believer na nag-welcome sa mga apostles. They drag Jason because Jason has welcomed them, and they all act contrary to the decrees of Caesar, saying that there is another king, Jesus. Na-challenge sila dahil merong mga tao nagpapakilala may isa pang hari, Jesus. They stirred up the crowd and the city authorities who heard these things. Baba tayo sa verse 16. Now while Paul was waiting for them at Athens, his spirit was being provoked within him as he was observing the city full of idols. At hindi ko na naisabasahin, pero alam natin ito, mga kapatid, na si Paul ay nakita ng Athens habang siya ay naghihintay doon. Napakaraming mga Diyos-Diyosan, napakaraming mga iniidolo, mga bato, mga semento, at kung ano pang mga bagay, mga yari at gawa sa kamay ng tao. At pinaliwanag ito ni Pablo na kailangan ko ipakilala ang Panginoong Hesus sa mga taong ito. At doon sa dako na yung kunasan si Jason sa Thessalonica, they're under persecution. Isipin nyo, hinatak palabas ng sariling bahay.
dinala sa authorities at sinabi, itong mga tao na ito, tinanggap nila yung nagdadala ng balita na mayroong isa pang hari ng Panginoong Hesus. Na-challenge sila. Si Cesar ang hari namin. Pero sino tong Jesus na ito? At hindi lamang yung mga kapatid, pagdating ni Paul sa Athens, pinakilala niya na hindi lang king si Jesus. He was the unknown God na hindi kilala ng mga naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ano sabi ni Pablo? Ipapakilala ko sila sa inyo. Ipapakilala ko siya sa inyo. Pero ang blessing, mga kapatid, that even kahit na sila ay dumanas ng persecution, nais kong basahin natin ang 1 Thessalonica. This is an encouragement sa ating mga kapatid. Why? Why is the Church of Thessalonica a blessing or a unique church? And sabi dito ni Pablo sa verse 6, you became imitators of us and of the Lord, having received the word in much tribulation, with the joy of the Holy Spirit. Can you imagine? Hinahatak na sila sa labas ng bahay nila, dinala sa harapan ng mga authorities, pero ano nararamdaman nila? Takot ba? Sila ba'y nakakaramdam ng panic? Sila ba'y nakakaramdam ng pag-alala? Anong naramdaman nila ay joy. Mga kapatid, masaya ba kayo nang kayo ay tumanggap sa Panginoon? Alam nyo, sa dami ng pagsubok, mas lalo ka maging masaya. Bakit? Ang anak ng Diyos talaga maghihirap sa ibabaw ng lupa. Why? Dahil hindi ka taga-lupa. Kaya kung marami kang problema, magalak ka. Can you imagine, hinahatak si Jason, Mari siya ay nakangiti. Hindi na ako kay Cesar, hindi na si Cesar yung hari ko. Hindi na ako naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan sa Athens. Kanino? Kay Artemis? Kay Diana, hindi na. Kanina na ako, kay Jesus na ako eh. They received the word with joy in the Holy Spirit. Ganyan ang response ng isang anak ng Diyos, nang ikaw ay makarinig ng salita ng Diyos, mga kapatid. Now, bakit joy? Bakit ligaya ang mararamdaman ng isang mananampalataya? Kung mabalitaan mo na si Jesus ay totoo, hindi ka naman magiging masaya eh. Maaaring ikaw ay makaramdam na, ayos may kidlat na kapangyarihan yon. O si Poseidon ay totoo, o si Ra, the God of Sun, o sino pa mga Diyos-Diyosan. Kung yung mga Diyos-Diyosan na yun ay totoo, ba't ka magiging masaya? What is it to you? Pero kaya nagagalak ang mga anak ng Diyos, kaya nagagalak ang mga taga-Thessalonica, sila Jason at ang mga kasama niya, mga sumampalataya sa balitang dala ni Pablo sa Thessalonica. Dahil mayroong pangako. There's a promise. There's always a promise. Meron bang pangako si Jesus? Meron bang pangako yung mga Diyos-Diyosan sa ibabaw ng lupa? Well, maaari may pangako sila, false promise. Why? Mga bato lang yun eh. Ang sabi ng Diyos ang Israel, anong kaya nilang gawin? May mga mata sila, hindi sila nakakakita. May mga kamay sila, hindi nila kayang humawak. May mga paa sila para saan? Gawa lang ng tao. Pero nung tinanggap ng mga mananampalataya sa Thessalonica, ang mensaheng dala ni Pablo, ang kanilang naramdaman na kahit sila ay nahatak na, kinukulong, maaring pinapatay pa, ay anong naramdaman nila? Joy. Tandaan nyo yung mga kapatid, joy. And that joy comes from the Holy Spirit. It's always from the Holy Spirit. Hindi ito dahil may narinig sila, may isa pang hari, si Jesus. Okay. Hindi namin siya nakita, may isa pang hari, okay. No. Kundi dahil yung Jesus na binabahagi at pinakilala ni Pablo, ay merong pangako.
Mababasa pa natin yan hanggang sa verse 10. They are to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, that is Jesus, who rescues us from the wrath to come. Kaya alam niyo mga kapatid, pag kayo ay may tinanggap, o meron kayong tinanggap na totoo, kagaya ng pangaral na nakaraan, kung ikaw ay dating nakaririnig lamang, ngunit ngayon ay nakikita mo na, pangkapitan mo yan. Kahit ikaw pa ay magkasakit, kahit ikaw pa ay mamatay na at nasa deathbed na, merong cancer o whatever na mga sakit sa ibabaw ng lupa, may pangako ang Diyos. That's the very reason kaya si Jason, I believe siya ay nakangiti habang iniilat, hinahatak palabas sa kanyang bahay. Meron tayong confidence. Meron tayong kalakasan at dahilan upang sumampalataya sa mga salita at pangako ng Diyos. Now let's read this. Hallelujah. Sabi sa verse 6, you also became imitators of us and of the Lord. At binasa din natin kanina sa chapter 2, verse 14. You, brethren, became imitators of the churches of God in Christ Jesus that are in Judea. Alam nyo, si Paul, kung di ako nagkakamali, 9 times, napakaraming beses yan sinabi sa mga believers, sa mga sumasampalataya, be imitators of God, imitate me as I imitate Christ, imitate me. Alam niyo yung kahulugan ng imitate? You know, maaaring sa panahon natin, pag sinabing imitate, baka negative. Pero hindi yung negative. Ang meaning lamang ng imitate, ay gayahin. Kumbaga kasi uso ngayon yung sa mga recto-recto, yung mga ID na mga imitation or mga fakes yun. Pero ang pinakakahulugan lang ng imitate is to follow or to copy. Hindi yun automatic negative. Pero napakaganda ng ito ay sinasabi ni Paul sa mga Kristiyano at sa mga believers. I believe ito ay importante. Ito ay importante mga kapatid, to imitate. Is very important. At pag tayo ay nag-imitate, is very important din na naunawaan natin kung bakit tayo nag-imitate. Kumbaga naunawaan natin kung bakit tayo sumusunod. Naunawaan nyo ba kung bakit kayo sumusunod? Naunawaan nyo ba mga kapatid kung bakit every Wednesday, every Sunday kayo ay nasa gawain? Naway naunawaan natin kung bakit pag 7 o'clock kailangan nasa church na ako, pag Wednesday, pag Sunday, kailangan bago pa mag 9 o'clock nasa church na ako, kailangan tuwing Sabado pag may practice, nandun na kung anong oras ng mga practice. Hindi lamang tayo sumusunod or nag-imitate without reason or understanding. We imitate because we understand. Now, nais kong magbasa tayo ng ilang mga talata. Sa aklat ng Corinthians, sa 1 Corinthians chapter 10, verse 1 to 13. At hindi ko na ito babasahin buong, ngunit nais kong basahin ng verse 5. Nais kong basahin natin verse 5. Sorry. Medyo lumalabo ang aking mata. Nevertheless, with most of them, speaking of Israel. Alam niyo ba ang Israel ay magandang halimbawa? Magandang halimbawa ng pangit na halimbawa. Naunawaan ba natin yun? Israel is a good, bad example. Ito yung warning ni Paul. Huwag niyo silang gayahin. Ang sabi sa verse 5, nevertheless, with most of them, God was not well pleased, for they were laid low in the wilderness. They were killed in the wilderness. Now, verse 6, now these things happened to them as what? As examples for us. So that we would not crave evil things as they also crave. Ang sabi ni Pablo, nangyari yun sa kanila, pinagdaanan yun nila para hindi na natin pagdaanan. Alam niyo ba napakaganda yun? Bakit may mga pagkain, may mga prutas, may mga bunga na alam natin pwede kainin at meron din mga bawal kainin?
Dahil sigurado ako, meron ng tumikim na mga bagay na hindi nila alam, pero nung tinikman nila yung bunga, baka nagkasakit sila, o namatay sila. Kaya sasabihin nila ngayon, ay, huwag niyong kakainin to. Sumakit yung tiyan ko. Basically, yan yung sinasabi ni Paul. Dinaanan ng Israel ang mga pagsubok na yan, nahulog sila sa kasalanan nung sila ay lumabas ng Egypt, nauhaw sa Egypt lalo at hindi na kontento sa mana napakarami mga demands sa Diyos. At hindi nalugod ang Diyos. Sabi ni Paul, nangyari yun at pinagdaanan nila yun para hindi natin kauhawan yung mga bagay na kinauhawan ng Israel. At alam niyo mga kapatid, kakauhawan natin yun. Pero huwag ka mahuhulog sa pagkauhaw na yun. Hindi tayo immune, hindi tayo imposibleng hindi mahatak ng sanlibutan. Kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay pumasok, mag-try, umorder ng pagkain, pero sa loob ng bar, sa napakaraming mga layaw sa sanlibutan na nasa loob, I guarantee you, mamaya at mamaya, titingin ka rin. Why? Dahil hindi ka immune. Why? Dahil ikaw ay nasa laman. Pero there's a warning. At napakagandang warning, dinanas na yun ng Israel, kaya huwag nyo nang kauhawan. Maaring maramdaman nyo, pero huwag nyong gagawin. Maaring kayo ay magduda at magtanong sa Diyos, kagaya ng Israel, mas mabuti pang sa Egypt. Naway hindi tayo magganon. Kung tayo ay dumanas naman ng ganon, tayo humingi ng kapatawaran sa Panginoon at ngayon ay nabuksan na sa atin, huwag nang uulitin. That's the grace of God. It forgives. Do not be idolaters, verse 7, as some of their were, nor let us act immorally, nor try the Lord. Ito yung mga ginawa ng Israel. So Israel is a good example of a bad example. Nakakatawa man isipin, but napakagandang halimbawa na makita natin yun sa buhay ng Israel. But nevertheless, huwag natin ipang walang bahala. Still, kahit matigas ang ulo ng Israel, we know they are the chosen nation. And they are in covenant with our Lord Jesus Christ. Even in the midst of these wars. Nais kong basahin mga kapatid, sa Romans chapter 2, verse 21 to 25. Ang sabi ni Paul sa aklat ng Roma, you therefore who teach another, do you not teach yourself? You who preach of you. Sinong kausap niya dito? Yung mga Jews, mga Hudyo, na nakapit at tali ang kanilang buhay. Saan? Sa kautusan. Bakit? Ano sabi ni Pablo? Verse 25, For indeed, circumcision is of value. Mahalaga ang pagtutuli kung ginagawa mo ang kautusan. If you practice the law. But if you are a transgressor of the law, your circumcision has become uncircumcision. What's the point here? And what's the message na sinasabi ni Pablo? Ang sinasabi niya sa mga Hudyo at sa mga tao na nagtuturo, turuan mo rin ang iyong sarili. In summarization, sinasabi niya, practice what you preach. Siguraduhin mo na ginagawa mo yung bagay na tinuturo mo. Can you imagine, di ba, ilang beses na naging halimbawa sa mga magulang, sa mga matatanda, pag meron tayong mga anak, o mga kabataan pa, yung below the age of 10, pag sila ay addict na sa cellphone, ano ang sinasabi natin? Huwag ka mag-cellphone na mag-cellphone, masama yan. Tapos ikaw makikita na kaganyan ng mga anak mo, Daddy, bakit ikaw? Cellphone nga na cellphone. Sabihan mo ako huwag mag-cellphone, ikaw nagsa-cellphone. Ang mga bagay na ito mga kapatid, is practical. Pag sinabi mo, dapat ginagawa mo. Pag sinasabi mo na ang isang gamot ay effective, dapat effective sa iyon. Pag sinabi mo na isang bagay ay totoo, siguraduhin mo na yun ng bagay na yun ay naranasan mo. Just like sa anumang bagay sa ibabaw ng lupa. Yan ang sinasabi ni Pablo sa mga Hudyo at sa kanila na gumagawa ng mga bagay, ngunit tinuturo ang mga bagay, ngunit hindi nila ginagawa ang mga bagay na ito.
They're hypocrites. They're liars, sinungaling. Nais ko pang mabasa tayo mga kapatid. Sa 1 Peter chapter 5, verse 1 to 4. Shepherd the flock of God among you, exercising oversight, not under compulsion, but voluntarily, according to the will of God, and not for sordid gain, but with eagerness. Ang verse na ito, mga kapatid, is para sa mga manggagawa, para sa mga elders, para sa mga kalalakihan at mga kababaihan na mayroong ginagampanan. At lalo-lalo na sa mga nangangaral ng salita, and I count myself na maging mas maingat dahil sa mga salita ng Diyos ay totoo. Nor yet, ang sabi ni Peter sa previous verse, nor yet as lording it over those allotted to your charge, but proven to be examples to the flock. Next verse. And when the chief shepherd appears, you will receive the unfading crown of glory. Napakahalaga mga kapatid na sa mga nagdadala ng salita, sa mga magulang na nagdadala rin ng salita sa kanilang mga anak, hindi lamang ito limitado sa mga tumatayo sa likuran ng pulpito. Ito ay para sa lahat ng mga manggagawa at mga magulang na merong mga anak, merong asawa. I pray na ang salita ng Diyos ay pinapangaral natin at tinuturo sa ating mga mahal sa buhay, sa ating asawa, sa ating mga anak. Dahil meron din pangako para sa mga gumagawa niyan at merong kaluguran nito sa mata ng Diyos. Sa aming mag-asawa, sa amin ni Sister Abby, I make sure na bago bitawan ang mga pinagandaan sa likuran ng pulpito, ay nalatag ko na sa kanya. Yun ay sinabi, at ako'y nagagalak dahil sanay na siya doon, dahil ang kanyang tatay ay pastor. So hindi na yung bago sa kanya. But yun ay ninanais ng aking puso, na ang salita ng Diyos ay may bahagi sa kanya, hindi dahil ako ay mangangaral o ano pang mga bagay. I want to be an example to my wife. I want to be an example to my daughter, and I pray sa mga magulang, sa mga magiging magulang, sa mga kuya, sa mga ate, na merong mga nasa ibabaw, mga ilalim natin ng mga kabataan at mga nakababata. Alam niyo mga kapatid, naway naisin natin yun. Na gusto ko, pag nakita nila ako, makakita sila ng isang magandang halimbawa. Lalo na kung ikaw ay kuya. Sino bang mga kuya dito at mga ate? Na meron kayong mga kapatid na mga nakababata at hindi lamang ito nangungusap sa mga kabataan. Mga magulang man ay naging anak pa rin tayo kahit tayo ay mga magulang na. And I'm thankful pag tayo ay naging example sa mga kabataan na yan dahil dadating ang panahon, sila naman ngayon na magiging example sa mga susunod na henerasyon. Ninanais ba natin yung mga kapatid na sa mga anak natin ay hindi lamang sila makakita ng magandang halimbawa, kundi sila rin ay maging magandang halimbawa. I pray na hindi natin ina-isolate ang ating sarili na dahil hindi naman ako nagdadala ng salita at nangangaral sa harapan, hindi ganun kabigat ang accountability ko, ang responsibility ko. Yan ang trap ng kaaway. That's a very reason, kaya sa sanlibutan, maraming gusto maging influencer, walang gusto maging good example. Gusto lang mag-impluensya, masamang impluensya. Pag tayo ay pipili ng impluensya, let's make sure na good influence ang ating impluensya. I pray sa mga manggagawa, sa mga kuya, sa mga anak, yan ay naisin natin mga kapatid. Sa mga magulang, sa mga may gulang, at meron mga kabataan na kasama sa bahay, I believe, hindi lamang balita at mga bagay sa social media ang pinag-uusapan natin. I pray, salita ng Diyos ay napag-uusapan natin. I pray na meron tayong panahon, pag tayo kahit sa harapan ng kainan, nagbabagayan, o anak, nais kong ilatag sa'yo, buksan sa'yo ang buhay ng propetang si Moses, o ni Noah. O anak, meron ka bang tanong?
Naway hindi ang laman ng lamesa natin, anak, alam mo ba na bagong damit ni celebrity, ganyan, alam mo ba anak, sarado na yung ABS. Yun na yung mga bagay na walang kabuluhan sa ibabaw ng lupa. Ang bagay na ito, mga kapatid, ay hindi lamang responsibility ng mga nagdadala ng salita ng Diyos. Ito ay responsibility natin. Kagaya na sabi ko kanina, gustuin man natin o hindi, ikaw ay may impluensya. Ito, minsan ako na sinabi ito sa Bible Class Level 3. Dahil minsan pagkabataan, yes, tumitingin tayo sa youth leader, sa pastor, sa mga parents. Pero sabi ko sa kanila, alam niyo ba kayo level 3? May tumitingin din sa inyo. Yung mga level 2. Yung mga level 1. Lahat tayo mga kapatid ay example. Difference lang is kung good example or bad example. And it's by the grace of God, kaya natin kayang gawin maging magandang halimbawa dahil ang Panginoong Hesus ay magandang halimbawa. I thank the Lord na meron tayong mga kabataan na nagulat ako, yung 4 na nag-flute nakaraan. Let's praise God. May mga nag-i-spend ng time para magturo sa mga kabataan kagaya nila. Why? Dahil dadating yung time, yung mga kabataan na yan, sila naman yung magtuturo. And I remember, nung ako ay dati, hindi ko ma-imagine, ako ay nasa likuran ng pulpito, but I thank God, ako ay naturuan ng salita ng Diyos. I thank God for our pastor, for my parents, sa aking mga kapatid, sa mga manggagawa na nagpapayo. Sa mga bagay na ito, mga kapatid, ito ang cycle ng buhay Kristiyano. Sunday school ka isang araw, nasa likuran ka na ng pulpito isang araw, may apo ka ng isang araw. At yung mga apo na yun, sila naman yun, yung magiging Bible school, Bible student, magiging preacher or song leader, dadating yung time, sila naman yung mga maging grandparents. That's the cycle of life hanggang pagbabalik ng Panginoon. And I believe yan ang pag-asa ng Thessalonica. Even under persecution and under suffering, masaya sila. Kasi may pag-asa may pangako. Kaya ninanasan nila na sila ay maging halimbawa at naging halimbawa sila kahit hindi nila ginusto. Nakarating ang kanilang pananampalataya all throughout Macedonia at Achaia, at hindi lamang yan ang sabi ni Pablo, kundi sa bawat lugar na nakarating ang kanilang testimony. Now, I don't know kung sa buong mundo yun, pero malaki at napakaraming na-impluensya ng Thessalonica. Naging good example sila kahit di nila ninanais. Naging genuine lang sila. And that's enough para maka-influence. And I pray yan ang maging desire natin. Nais ko pang basahin ng 1 Timothy chapter 4, verse 12. This for the youths. Show yourself, ang sabi ni Paul to Timothy. And if I'm not mistaken, Timothy is around 30 by this time. So hindi to teen, but is considered young. Show yourself an example even as a young one. Nais ko basahin ng 1 Timothy chapter 4, verse 12. Let no one look down on your youthfulness. Huwag mong hayaan. Utos ito, mga kapatid. Hindi ito suggestion. Ang sabi dito, huwag mong hayaan tignan na mababa ang iyong kabataan. Kundi sa pananalita, in speech, in conduct, in love, faith, and purity, show yourself an example of those who believe. Sa pagsasalita, mga kapatid, mga kabataan, yung mga words at mga usong words sa sanlibutan, itapon nyo yan. Huwag natin idagdag sa bokabularyo ng isang anak ng Diyos. Why? Dahil maging magandang halimbawa kayo, ipakita nyo na ikaw ay magandang halimbawa sa kanila. Sa mga nakakakita sa inyo. Naway hindi natin isipin, ay cool ako pag ginamit ko ito. No! Mas isipin mo pa, mas cool ka pag ginawa mo yung tama. It's not cool to be a bad guy. Kagaya ng pinapakita sa palabas sa mga kontrabida, ay astig-astigan lang yon. Pero mamamatay yun. Sabi ni Derek, good guys always win. In the Bible, it's the truth.
It will always be the truth. Kung tanggalin man at tinanggalan GMRC sa loob ng school, hindi yung mawawala sa Biblia, mga kapatid. The good manners and the right conduct na isang kabataan ay dapat nakikita sa isang anak ng Diyos. Sa pananalita, kung paano tayo makitungo sa mga magulang natin, sa mga lola at lola natin. At ako, naiinggit ako sa mga may lola. Ako, di ko na nabutan ko yung may lola ko, batang-bata pa ako eh. Kaya pag ako nakikita ko yung lola ni Sister Wife, ni Sir Abby, niyayakap ko talaga, tinalikan ko sa pisngi. Kasi gusto ko ng lola. So respect your elders, mga kabataan. Honor them. Ipakita at iparamdam nyo sa kanila ang isang anak ng Diyos kung paano makitungo sa mga may gulang. Hayaan nyo yung sanlibutan na sila ay hayaan na yung mga magulang na ganyan. Basta ako, me, myself, and I. Yan yung trinity ng sanlibutan eh. Me, myself, and I. I care about myself, my body, my choice. Bahala sila sa buhay nila. No. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, love the Lord your God and love your neighbors as yourself. Always, always is the right example, mga kapatid, na tayo lumakad with love and purity in the right conduct. Mga kabataan at mga manggagawa, bawat isa sa atin. At nais kong basahin din ito, mga kapatid, sa aklat ng Titus, chapter 2. Simple din ito, chapter 7. Naririyan pa ba yung mga kapatid? Praise God. Titus chapter 2, verse 7 to 8. In all things, show yourself to be an example of good deeds, with purity in doctrine, dignified, sound in speech, which is beyond reproach. Para saan? Ito yung isa sa effect ng pagiging magandang halimbawa at paggawa ng mabuting bagay. So that the opponent will be put to shame, having nothing bad to say about us. Pag ikaw, kapatid, ay gumagawa ng mabuting bagay, kung ikaw ay magandang example, makikita yun sa mga mabubuting bagay na iyong ginagawa, at ang kaaway mo, yung mga nakakasalawa mo sa kalsada, katrabaho mo sa opisina, kasama mo sa loob ng bahay, ay hindi ka masisilipan. Walang masasabing masama sa'yo. Bakit? Kasi nga good example ka eh. You know, pag tayo ay dumadating sa init ng mga moment, sa init ng mga dinadanas natin sa pang-araw-araw, natetest tayo kung tayo ay good example or a bad example. Ito ay makikita natin sa mga kaaway natin kung sila ay merong masasabi. At ang sabi ni Titus dito, kung kayo ay gumagawa ng mabubuting bagay with purity, may kalinisan at kabuuan, katapatan sa salita, which is beyond reproach, yung hindi ka kayang balangan, kung di ako nakamali sa salitang Tagalog, pabalangan, so that the opponent will be put to shame, having nothing bad to say about us. Ito ay para sa lahat sa ating mga kapatid. Ito man ay sinulat ni Paul kay Titus, but to the church, sa Creta, kung di ako nagkakamali, na tayo, mga kapatid, ay magnais at magnasal palagi na maging magandang halimbawa. Hindi lamang sa mga mahal natin sa buhay, kundi kahit sa mga kaaway natin. Can you imagine? Maging magandang halimbawa ka sa kaaway mo. That's good. That's the Christian. Naisip mo yun. I-desire mo yun. Why? May biyaya pa ang Panginoon, baka abutin din sila dahil ikaw ay nagpakita ng mabuting bagay at mabuting aksyon at makita ang Panginoong Hesus sa iyong buhay. Now, going back sa ating teksto, mga kapatid, this is very important. Sabi dito ni Paul, so that you became an example. You became an example to all the believers in Macedonia and Achaia. For the word of the Lord sounded forth from you, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. Your faith toward God has gone forth
so that we have no need to say anything. Pag tayo mga kapatid ay naging magandang halimbawa, ito ay nakikita ng mga tao sa paanong paraan. Ano yung nakikita nila sa iyo? Yung mabuting halimbawa na yun. Dalawang bagay ang pinakita ni Paul dito. Nakikita ang salita ng Diyos sa iyo at nakikita ang pananampalataya mo. You know, ang salita ng Diyos ay nakikita sa atin, ito ay absolute. Paanong absolute? Yung salita ng Diyos na nakikita sa akin, dapat nakikita sa iyo. Yung nakikita ng Diyos, salita ng Diyos sa iyo ay nakikita dapat sa akin, nakikita bawat isa sa atin dahil isa lang ang salita ng Diyos. Alright? Pero ang sinabi ni Paul, hindi lamang yung salita ng Diyos ang nakarating sa dako ng Macedonia at Akaya at lagpas pa, kundi ano rin, yung pananampalataya mo sa Diyos ay nakarating din sa kanila. Ano yun? Yung karanasan mo. Kapatid, pag ikaw ay merong karanasan, panghawakan mo yan. Bakit? Unique yan. Sa'yo yan. I was so blessed sa ating kapatid, Sister Chelsea, ay nagpatotoo. Hindi yun malikmata lamang na talaga pag gumaling na, merong malamig na hangin. That's the act of God. Pag tayo ay may mga supernatural experiences sa pananampalataya na hindi natin may kumpara sa mga kapatid natin dahil kakaiba ito. Panghawakan mo lalo yan, kapatid. Kung ikaw may problema at hindi mo mahanap ang solusyon, pero naririyan ng Diyos, umaagapay sa'yo, sumasagot at tumutugon sa panalangin mo, nandiyan ka pa rin sa gawain ng Panginoon, nakapagpatuloy sa paglilingkod, my God, that's your testimony. At ang sabi ni Paul, umabot yun sa ibang lugar. Kumbaga yung testimony ay hindi private. Hindi ang testimony natin mga kapatid na hindi lang sa loob ng church. You know, I was encouraged by our pastor sa ating ministry class dahil ito ay sa akin problem ko rin yun dahil wala ko experience makipag-usap sa labas. Pero ang suggestion is, simulan mo saan? Sa social media. Simulan mo mag-spread ng gospel, ng salita ng Diyos sa social media, mga kapatid. I encourage you. Huwag tayo mag-share ng mga memes or ng mga jokes or ng mga hobbies na yun lang. Na isasip. Ito to. Pag sa loob ng church, ganito pala si brother sa loob ng church. Dahil pagtingin sa social media, iba. No. I pray na ito ay maging faithful tayo with integrity, with obedience, genuine obedience. Dahil ang testimony ng Thessalonica ay hindi nanatili sa Thessalonica. Lumabas yun. Nakarating at hindi naman nakarating, nagpalakas din ng pananampalataya ng mga kapatiran sa iba. Ano sinasabi ni Peter, kung di ako nagkakamali sa 1 Peter, na nagtagumpay din sila. Kung ikaw ay dumadanas sa pagsubok, alalahanin mo, ang mga kapatid mo sa pananampalataya dumaan din sa pagsubok at nagtagumpay. And I believe, isa ang Thessalonica dyan. Nagtagumpay sila, hindi lamang sila nagtagumpay, na nag-endure at nahirapan, nakangiti pa sila. They're rejoicing amidst suffering. Imagine that. Ikaw ay may sakit, pero nakangiti. Bumibili ka ng gamot, pero nakangiti. Nagpapacheck up, pero nakangiti. Nagpe-pray ang iyong anak ay may sakit, pero ikaw nakangiti. Umiyak ka man, may mga luha man sa iyong mata, pero meron pa rin ngiti sa iyong labi. Bakit? Dahil nga may pangako eh. There's a promise. That's the comfort ng ating Panginoon to every believer. Ang testimony natin mga kapatid ay hindi private. Tandaan natin ito. Our testimonies should be public. Should be announced. The very least, nakikita sa atin. Nakikita sa pananalita natin, sa pakikitungo natin, sa mga katrabaho natin, sa mga magulang natin. You know, sa mga kabataan, this is one thing na nakita. Sa mga nagnanais pumasok sa relasyon, alam niyo, kung lalo sa mga kababaihan, sa mga kalalakihan din, pero most cases, sa mga kababaihan,
Para makita natin kung tama ba o yung bang mataas yung chance na maayos-ayos. Yung brother, tingnan natin kung paano sila makitungo sa mga matatanda. That's true. Kahit sa mga kababaihan, sa mga kalalakihan na naghahanap ng mapamasawa, kung di kayo sigurado, teka, gusto kong magka-idea, Panginoon, paano ba ako magkaka-idea kung tama to? Look, tingnan nyo mag-observe kayo kung paano sila makitungo sa mga matatanda. Kasi pag makitungo sa mga kabataan, ay, madali yun. Pero kung paano sila makitungo sa mga matatanda? Do they honor their parents? Do they respect the elders? Do they greet or in what way or another na nagpapakita ng pag-honor sa mga may gulang? That's a good example. I believe, yes. Na-realize ko ito dahil nagulat ako ng aking sister wife. Ang sabi niya sa akin, sabi niya sa akin, honey, parang kang si daddy. Siguro, yung daddy niya, sabi niya ganun. Sabi, ngayon ko nakikita na, totoo nga, sabi niya sa akin, na kung sino yung kung ano si daddy niya, yun yung nagugustuhan niya sa lalaki. So sa mga, yun ay akin na-appreciate dahil, na-appreciate ko yung mga magulang ko dahil di naman ako ganito, ng kusa, lumaki ng ganun. No. I thank my parents. I thank our pastor for the encouraging and for the words. At sa mga kabataan, huwag tayong mahiya na gawin yan na tayo ay humingi ng advice sa mga magulang. Hindi tayo humingi ng advice sa mga kaibigan dahil bad example yun, walang karanasan yun. Tayo humingi ng payo, ng advice sa mga dumanas na dyan. Dumanas na sa karanasan ng pagrerelasyon. That's the good example. Sa mga magulang na buhay pa ngayong magulang, tanungin nyo sila. Sa mga magulang natin sa pananampalataya, tanungin nyo sila. That's a good example. Hindi ang mga kaibigan sa labas. They are bad examples, I guarantee you, mga kapatid. Now yan ang salita ng Diyos, mga kapatid. I believe ito ay kompleto. Hindi lamang ito kompleto para sa pagpapabanal natin, kundi kahit sa pagpili ng mga kasama sa buhay, pagpili kung sino ang magdadala ng salita, pagpili kung sino ang dapat tumugtog, pagpili ng mga awitin sa loob ng gawain, lagi nating ninanais na maging magandang halimbawa. Kahit sa mga awitin nating pinipili at inaawit sa ating gawain, choose good songs. And I thank God, ang mga song leaders natin ay ang mga awit ng pagsamba sa Diyos. Meron pa tayong bagong composer, so may mga bagong awit na nako-compose. To God be the glory. Ang salita ng Diyos ay kompleto para sa ating mga kapatid na hindi lamang natin naisin na maging magandang halimbawa, kundi makikita natin kung paano tayo magiging magandang halimbawa. That's the Word of God. Now, nice kung magtapos sa bagay na ito. Ang sabi ni Paul, they themselves report about us what kind of reception we had with you, or entrance sa original language niya, ang pinatutungkulan dito, I believe, is ang verse 5. With power they came and preached the word, empowered in the Holy Spirit with full conviction. Itong sinasabi ni Paul sa verse 9. They themselves report what kind of reception we had with you, how you turned to God from idols to serve a living and true God, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead. Ito yung karanasan ni Pablo nung siya ay pumunta sa Thessalonica, kagaya ng binasa natin kanina, sa Athens, sa Thessalonica, na napakaraming mga Diyos-Diyosan, pero sila ay na-convert at tumanggap sa Panginoon. Kaya ang sabi ni Paul, how you turn to God from idols to serve a living, kasi yung mga idols dead, and to serve the true God. Dahil yung mga idols ay false. It's very important. Ang Thessalonica, mga kapatid, ay hindi lamang sila tumanggap sa Panginoon, kundi tinalikuran nila yung kanilang dating buhay. And I pray yan ay pag ninanais natin na maging magandang halimbawa, ay meron tayong mga bagay na bibitawan, mga kapatid.
Meron. Meron sacrifice. Meron tayong bibitawan ng mga practices at mga exercises, mga activities. Kailangan natin bitawan para tayo maging magandang halimbawa. Do you agree? It's always like that. Hindi tayo pwedeng kumapit sa Panginoon at the same time nakakapit sa mundo. Ang pagsunod sa Diyos ay palaging merong pagbitaw sa kasalanan. Kaya ang sabi ni Paul, ang patotoo nyo ay nakarating sa amin na kung papaano kayo tumalikod sa mga Diyos-Diyosan, sa mga idols, para maglingkod at sumamba sa buhay at tunay na Diyos. In verse 10, to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, that is Jesus, who rescues us from the wrath to come. Mga kapatid, ang buhay Kristiyano ay nagpapakita sa atin ng kabanalan ng Diyos, ng buhay na Diyos, pero pinapakita rin sa atin na mayroong pagwawakas ang sanlibutan. Yan ang bagay na nakita ng mga sumampalataya kay Paul. Hindi nila yun nakita sa mga Diyos-Diyosan. Kung nakita man nila yun, naniniwala na sila rin ay magiging Diyos. Yun ang pangako ng kanilang mga Diyos-Diyosan at ng mga religion sa ating panahon. Pero no, the Word of God is clear. He will rescue us and we will reign with Him. Ito ang bagay na nagpatibay ng pananampalataya ng mga Thessalonica. To become a good example, kung aking isa-summarize ang tekstong ito, to become a good example, mga kapatid, is na tayo ay mag-endure sa tribulation. Na ikaw ay mag-endure sa affliction, kagaya ng Thessalonians. Ang isang paraan para tayo maging magandang example ay yung makita yung kagalakan sa atin. Yung kasiyahan, yung tunay na kaligayahan. Yung totoong ikaw ay masaya. Na, salamat buhay ang Diyos. Salamat nararanasan ko ang Diyos. Salamat nararanasan at nakikita ko ang Diyos sa buhay ng aking mga anak. Nakikita ko sa buhay ng aking mga apo. Nakikita ko sa mga lingkod ng Diyos na tumatayo sa harap. Nagpapasalamat ako dahil may mga magandang example. Ang mga bagay na ito, mga kapatid, ay dapat nakikita sa atin ang joy. Hindi lamang ikaw nag-i-endure na parang sana matapos na. Nag-i-endure naman ako. No, you endure with joy. To become a good example is dalawang bagay pa. Ang salita ng Diyos ay nakikita sa atin, mga kapatid. Nakikita sa ating labi, nakikita sa ating pananalita, sa ating pagkilos, paghakbang, pakikitungo sa mga believers and unbelievers. At isa pang paraan para tayo ay maging good example is makita ang pananampalataya. Makita ang buhay na pananampalataya sa atin. We endure pain and suffering with joy, and the Word of God and our faith is seen sa mga buhay natin. Nakikita sa ating mga buhay. Tayo tumayo, mga kapatid, sa pagtatapos at nais kong basahin ang huling verse. Nais kong basahin ng 1 Peter chapter 2. Verse 21. For you have been called for this purpose, since Christ also suffered with you, leaving you an example for you to follow in His footsteps, who committed no sin, nor was any deceit found in His mouth. And while being reviled, He did not revile in return. While suffering, He uttered no threats, but kept entrusting Himself to Him who judges righteously. And He Himself bore our sins, and in His body on the cross, so that we might die to sin and live to righteousness. For by His wounds you were healed.
For you were continually straying like sheep, but now you have returned to the shepherd, the guardian of our souls. Mga kapatid, ang ating greatest example ay ating Panginoong Kristo Jesus nung siya ay lumakad sa ibabaw ng lupa. Sabi ng Hebrews, kung di ako nagkakamali, ang ating Diyos sa pinaglilingkuran ay nakararamdam at nararamdaman niya rin yung kalungkutan. Naramdaman niya rin yung kagutuman at pagsubok ng laman. So what? So pwede kang manalangin sa Panginoon at humingi ng comfort. Dahil siya mismo ay nagtagumpay sa mga pagsubok na yan. Our greatest example is our Lord, Jesus Christ. Naway naisin natin mga kapatid, maging mabuti at magandang halimbawa. Sa tenga ng sanlibutan, nako, be yourself. But no, sa salita ng Diyos, become like Christ. We want to be like Him, to look to Him. Kagaya ng Thessalonica, naghihintay, at habang naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Hesus, kagaya ng mga inawit natin kanina, I thank God for the songs. Tayo naghihintay na nakangiti habang tayo ay naghihintay sa ating Panginoon. Hindi lang nakangiti sa loob. I encourage you, ngumiti ka physical. Behold, He comes, riding on the clouds, shining like the sun. That's our God. He is coming, mga kapatid, sa mga gerang nangyayari, hindi lang sa mundo, kundi sa bayan ng Diyos, Israel. Mga kapatid, yan ang ating tignan. Malapit nang bumalik ang Diyos. Kaya sa paghihintay natin sa Diyos, mga kapatid, let's express with joy, even though we are going through suffering, afflictions, anumang mga bagay sa ibabaw ng lupa, tayo merong ngiti pa rin. Dahil alam natin na merong pangako ang Panginoong Hesus na tayo ililigtas sa kapahamakan na dadating. Hallelujah. Thank the Lord. Let's pray sa gabing ito bago tayo mawit. Panginoon, maraming salamat. Our great example, You, Lord, Jesus Christ, we thank You for Your words. We thank You for Your promises. And we thank You for Your fivefold ministry, for our pastor, for our teachers, for the preachers and elders, and kahit ang mga kababaihan at mga kabataan na nakikita sa kanila magandang halimbawa na buhay ng isang anak ng Diyos. Lord, we thank You, Lord, na Ikaw ay nakikita namin sa aming kapatid. Na hindi namin kailangan lang tumingin sa itaas upang Ikaw ay makita at maranasan, kundi nararamdaman ka rin namin at nararanasan sa buhay ng mga kapatid namin, Lord. We are Your hands, we are Your feet. Let us be Your mouth, speaking the truth of the gospel. Maraming salamat, Lord, naway naisin namin na kami ay mabuhay ng isang magandang halimbawa na kung titingin man sa amin ang aming mga mahal sa buhay, maging aming mga kaaway, ay Ikaw ay makita sa aming mga buhay. We cannot do this on our own, Lord. We need the grace. We need the Holy Spirit. And we thank You, Lord, sa gabing ito sa iyong salita, kilusin mo yung mga anak. This we pray in Your mighty name, our Lord Jesus Christ. Amen. Ating palakpakan ng Diyos. Hallelujah. Can we shout, praise the Lord? Hallelujah. Gabi na, pero there's always time for worship. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Let's sing this song. The title says, Yet not I, but through Christ in me. Lord, I want to be an example, yet not I, but through You, Lord. Hallelujah. Let's sing this song. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, His power is displayed, His power is
I hold, to this I hold. My shepherd will defend me. Through the deepest valley, He will lead. Hallelujah. Oh, the night has been won, and I shall overcome. Yet not I, but through Jesus, through the King of Kings. Let's sing the third verse. Hallelujah. With every breath, let's sing, let's worship Him. To follow Jesus, for He has said that He will bring me home. Hallelujah, hallelujah. And day by day, I know He will renew me until I stand with joy before the throne. To this I hold, to this I hold. Hallelujah, hallelujah. Jesus, all the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ. Minsan pa, to this I hope, to this I hope. My hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yes, Lord, yet not I. Sa pamamagitan mo, Panginoon, hallelujah. Minsan pa, let's sing it, hallelujah. To this I hope, my hope, my hope is you, Lord. My hope is in you. All the glory evermore to Him. Hallelujah. Ang binabalik sa ating ansi. Hallelujah. It's complete. Still my lips shall repeat, yet not for the last time to Christ in me. For the last time, let's sing it. To this I hope, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. Praise the Lord when the race is complete. The race is complete. Still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ. When the race is complete, when the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Hallelujah! Praise God! Praise the Lord! Hallelujah! We can only press on, but yet not I, but through Christ in me, through Christ in us. Christ in us, the hope of glory. Christ in us, the power. Christ in us, the strength. Hallelujah. Christ in us, the joy.